hapon muli sa inyong lahat. Kasama na sa ating mga kapatid at kaibigan na patuloy at masiglang nakikisa sa ating gawain sa tahanang ito. So wala tayong ibang layunin sa ating pagtitipon kundi ang patuloy na tayo mapalapit sa ating Panginoon. Patuloy nating maunawaan ang kanyang mga salita at ang kanyang dakilang layunin. So maraming bagay tayo na hindi pa naunawaan, kaya sinasabi ko nga, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, ng Biblia, tungkol sa Diyos, sa kaligtasan, tungkol sa Espiritu, tungkol sa tao. So lahat yan ay napaloob sa Biblia. At yan ay sinabi nga ni Miles Monroe, no? Yung namatay na Miles Monroe, kung ang mga technical na mga bagay ay mayroong manual, ang manual ng creation ng tao ay ang Bible. So wala tayong ibang pagkukunan ng katotohanan na nagsasabi ng lahat ng bagay patungkol sa buhay ng tao, problema ng tao, may Diyos ba o wala, may kalaban ba ang Diyos o wala, totoo ba si Satanas. So isang libro lang po ang pwede nating pagkatiwalaan, no? Yan lang po ang Biblia. So ang Biblia ay nire-regard ng lahat ng mga believers na inspired, meaning kinasihan ng banal na Espiritu habang isinusulat ito. So ngayon po ang ating pag-aaralan ay karugtong pa rin po ng last topic natin. Ang titulo po ng ating tatalakayin sa araw na ito ay lubusin ang pagkilala kay Jesus. So napaka-importante po ito, no? Kasi nakita ko sa mga sample o nakita ko po sa mga buhay ng mga tao na nakaniig o nakasama ng Panginoon ay iba-iba yung kanilang response. Ang nakakatakot ay yung mga tao na hindi na nakakakilala sa Panginoon kundi kinakalaban pa nila ang Panginoon, na hindi nila naunawaan. Bagamat sila ay Israelita, hindi nila naunawaan na ito yung pinadala ng Diyos Ama na siyang hari ng kanilang bayan, Israel. Hindi rin nila naunawaan dahil sa lawak ng dakilang plano ng Diyos, tayo ay malitang ating kaisipan. Ay inuunawa lang nila at kinikilala lang nila si Jesucristo sa pamamagitan ng sarili nilang pananaw. Doon sila nagkamali, no? Kaya sinabi ng Biblia na yung mga bagay na nangyari sa lumipas na nakasulat na sa Biblia, lalo na sa buhay ng mga Israelita, ay maging sample na nasa buhay natin ngayon, na huwag na tayong magaya sa kanila. So pag pinag-usapan natin tungkol sa pananampalataya sa Diyos, tandaan natin, no, napakahalaga ng bagay na yan dahil iyan ang mag-determine ng ating future sa eternity. lagi kong mabigat sa pagkaunawa ko sa salita ng Panginoon, yung pagpapakilala ng Panginoon na siya ang katotohanan. I am the truth, no? I am the way, the truth. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi niya ay pawang katotohanan, lahat ng sinasabi niya ay mangyayari, at hindi yun sasablay. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Yung, lalo na nung tinutukoy ng Panginoon, yung mga nakasulat sa Lumang Tipan, na ipinamumukha ng Panginoon sa mga rebelding priest at mga Pariseo. Di ba nasa inyong kasulatan na sinabi ng Diyos, you are gods. Kayo yung mga Diyos. Tapos sinabi ng Panginoon,
The scripture cannot be broken. Ibig sabihin, hindi niyo pwedeng sirain o hindi niyo pwedeng ipawalang bisa o hindi niyo pwedeng baliwalain. So, yan yung katotohanan, no? Dahil ang salita ng Panginoon, siya na mismo nag-define sa Biblia. The word of the Lord is right. The word of the Lord is eternal. The word of the Lord is holy. And the word of the Lord is spirit and life. So hindi natin lubos na maarok yan, no? Pero yan ang totoo. Yan ang totoo. So, iplinano ng Diyos, naunawaan ko na, iplinano ng Diyos sa huling panahon, sa pagparito ng Panginoon, sa bagong tipan na ang kaligtasan ay sa paniniwala at hindi sa paniniwala. Mabigat yun. Kasi iyon ay naka-equate, no? Ano ibig sabihin ng naka-equate? Naka-level sa panong paraan. Siya mismo, ang Diyos mismo, ang lumitaw at nanawagan sa tao na manumbalik siya. Na hindi sa isip ng tao ay imposible yun. No? Alam nila yun, God is not a man. Man is not God. And yet, pwede ang Diyos na mag-incarnate. Mag-incarnate. Sumama siya sa creation niya. Hindi niya tayo iniwan. So, yung ating text ay matatagpuan natin sa John chapter 3, sa buhay ni Nicodemus. Kaya ko pinamagatan itong lubusin ang pagkilala kay Jesus kasi siya hindi niya ibinubuhos ng buo yung ano kaya ang dahilan na pangunahing dahilan ay hindi niya malubos kaya mababa lang ang pagpaningin niya sa Panginoon. Ano ang pangunahing dahilan? Nung lumapit siya sa Panginoon nung gabi, no? This man, ito na yung pinag-inano natin, this man came to Jesus by night and said to him. So tingnan nyo, no? Kung ano yung reaction mo sa harapan ng Diyos, yun na yung pagkakilala mo. Sabi niya, Rabbi, nalalaman namin na kayo ay guro na mula sa Diyos. So yun lang yun. Sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na ginagawa mo maliban ng Diyos ay sumasayo. So tama na yun, no? Tama na yun, but that is not the whole truth. Kaya talagang gusto ng Panginoon na talagang lubusan na makilala siya. Dahil merong reward o merong blessing na talagang pag lubos na nakilala mo siya. No? Sabi ng Panginoon, sirain nyo ang templong ito. Malalaman nyo kung sinong nasa loob nito. Hindi tao nasa loob nito. Kasi pag sinira mo ang templong ito at tao nasa loob nun, hindi na mabangon yun. Sabi ng Panginoon, ibabangon ko yan 3 araw, sa loob ng 3 araw. Eh, nag-challenge yung mga spiritual leader nila, nag-challenge sa ganung klaseng ano. Pero alam natin, hindi nagsisinungaling ng Panginoon. Every word ng Panginoon, pawang katotohanan. Eh, doon siya hindi pinangahawakan kasi sino tong lalaki na to? Alam namin ang tatay nito, alam namin ang magulang nito. Di ba? Yun ang kanilang ano eh. Laging dahilan. So sabi ko sa aking panimula, maraming tao ang hirap at napaka-imposible. Hindi lang sila nahirapan, pero sa isip nila napaka-imposible para sa kanila
na maniwala na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. May katotohanan ito dahil sa pansarili at makasanlibutang pamantayan na ating ginagamit na panukat. Diba, sabi ni Apostol, kung naalala niyo mga salita ni Apostol Pablo, hindi inalaw ng Diyos na makilala si Jesucristo sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Ito yung gamit natin eh. Ngayon, ang pinaniwalaan nilang lubos na totoo, science. Alam niyo ba yung word na science? Science is knowing. Noong unang panahon, nalaman lang ni Einstein yung tungkol sa EMC squared, sa nuclear. So hanggang doon lang yung knowledge nila. Ngayon, sobra-sobra pa ang knowledge nila dahil na-surpass nila yung pag-aaral ni Einstein. Na mas malalim pa. At yung mga na-invento ng mga gamit para makita yung kalititan, alam niyo ba na yung dulo ng mga materials na to ay hindi siya solid. Kundi siya vibration lang. Nakita na yan sa lahat yan ay form by vibration. Kaya totoo talaga na yung mga bagay ay nabuo sa pamamagitan ng word. Yan ang nasisilip na ng science yun. Nasa kalit-litan, todo kalit-litan, wala nang matter doon. Yun ay na lang. Vibration na lang at saka kung yung mga magnetic na mga gano'n na frequency. Okay. Nakita na rin nila yung power ng sound. Na kapag may frequency nila, yung mga dot-dot niya na-arrange at nagkukorte. Kita nyo? Kusa siyang kumukorte. Meron siyang itsurang lumalabas. Frequency and sound lang gamit mo. Hindi natin alam noong unang panahon kasi hindi nasisilip yan eh. Hindi nasisilip yan. Ngayon, by technology, at yung tinatawag nating mga microscope na electronic microscope na mas nakikita na nila yung kalilitan, no? So marami rin ang mababa at di malubos ang pagkilala kay Jesus, bagamat may nakikita na silang katangian na si Jesus ay di ordinaryong tao lamang. Ito ngayon ang tatalakayin natin upang malubos ang ating pagkilala kay Jesus at sa ganung paraan ay malubos din ang biyaya na ipagkakaloob ng Diyos sa Kanya na mga nakakilala at sumampalataya. So lagi nating inuunawa, di ba? Yung dahilan ng ating pananampalataya ay may malaking kinalaman sa pagkilala o pag-unawa natin. So ang pananampalataya ay dumarating o bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Romans 10:17. Ang pananampalataya, hindi natin maintindihan, pero ito ay gawa ng Diyos. John chapter 6, verse 29, yung tanungan ng mga Hudyo at ng Panginoon, ano ang dapat namin gawin upang magawa namin ang gawa ng Diyos? Sabi ng Panginoon, ito ang gawa ng Diyos na kayo ay sumampalataya sa Kanyang sinugo. Base rin sa salita na yon, no? Ito ang gawa ng Diyos na kayo ay sumampalataya. Kayo ang sumampalataya, pero pinapaluwanag ng Panginoon na iyon ay gawa ng Diyos. So, sa paanong paraan? So, pag ang tao na nampalataya, siya yung lalapit sa Panginoon. Dahil sinabi ng Panginoon, hindi kayo lalapit sa akin, maliban na kayo ay dalhin ng Ama sa akin. Alam nyo, may way, lagi ko sinasabi sa inyo, ang Bible at saka ang salita ng Panginoon, lagi siyang may paraan ng pagsasalita na yung tao talaga nakukonfuse, yung hindi naniniwala nakukonfuse. Pero tayo na nagsasaliksik, parang binabalikan lang ng Panginoon.
Ha? Katulad nung sinasabi na ang sino mang sumampalataya sa akin, ha? Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang kaibuturan ay aagos. Ano ibig sabihin ng Panginoon doon? Naintindihan ni Apostol Juan yun. Yung aagos, nakatanggap na siya ng Holy Spirit. Kasi umaagos na sa kanya eh. Pag umaagos na sa iyo, nakatanggap ka na. Pero parang binaliktad ng Panginoon, di ba? Naintindihan nyo? Pag sumampalataya ka, aagos daw. Naintindihan nyo? Paano nga agos yung kung hindi mo natanggap? Pero dinala kagad ng Panginoon ng kanyang salita sa dulo, umaagos na. Naintindihan nyo? Oh, yan ang, diyan ko nakikita yung wisdom ng Panginoon. The way na siya magsalita. So, ang pananampalataya ay paglapit kay Jesus. Diba? Sabi ng Panginoon, whoever comes to me will never go hungry. Lumapit ka lang sa Panginoon, hindi ka magugutom. Ha? Ang pananampalataya ay paglapit kay Jesus at pagtanggap sa lahat ng kanyang salita. Dito maraming tao, hindi nila lubos na maunawaan yung pananampalataya, hindi yung pagkilala lang sa pangalan. Hindi yun. Ang pagsampalataya, tinatanggap mo yung sinasabi ng tao. Yan ang problema ng mga Hudyo noong unang panahon. Kaya sinasabi ng Panginoon, kaya liit ang inyong pananampalataya, kasi yung sinasabi ng Panginoon, sa isip nila parang imposible mangyari. Pero hindi nila naunawaan na ang bawat salita ng Panginoon makapangyarihan. Iyon yung dinedemonstrate ng Panginoong Kristo sa harapan nila. Eh sila naman ang mamangha. Sabi, anong klaseng tao to? Ngayon magiging yung masasamang demonyo, masasamang espiritu sumusunod sa kanya. Doon, ganun lang sila nakakita ng tao, ganun klaseng tao. Eh yun ay demonstration na Diyos ang gumagawa nun. Sa katauhan, Jesus. Eh hindi pa rin sila, hindi pa rin nila malubos yun. Sabi nila, ay hindi, sa kapangyarihan ng Diyos yan. Kaya siya nakakagawa ng ganyan. Totoo, dahil yung mga propeta gumagawa ng Pero iba ito. Iba si Jesus Christ. Tandaan nyo, iba si Jesus Christ. Ang mga propeta, bago makagawa ng kailangan marinig muna nila kung anong gagawin ng Diyos. Katulad ng ginawa ni Elijah, na ang tawag dito, nakipag-contest siya sa mga ilang daang propeta ni Baal. Basahin niyo yung salita ni propeta Elijah doon. Panginoon, para malaman nila na ikaw ang tunay na Diyos, ginawa ko to ayon sa utos mo. Hindi sa will niya. Pero si Jesus Christ, iba, diretso. Diretso siya. Yan ang kaibahan ng Panginoon. At His own will. So, ang pananampalataya ay paglapit kay Jesus at pagtanggap sa lahat ng kanyang salita. Ang lahat ng lumalapit kay Jesus ay dinadala ng Ama. At tingnan niyo pagkakasunod At ang dinadala ng Ama, ayon kay Jesus, ito yung nakikinig sa salita ng Diyos, na ipinapangaral ni Jesucristo at natuto. Saan natin nakita yan? John chapter 6, verse 44. Tingnan niyo si John chapter 6, verse 44. Sabi ng Panginoon, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Then sa 45, nasusulat, sabi niya, sa mga propeta, at sila ay tuturuan ng Diyos, at sino mang nakarinig at natuto mula sa Ama, ay lalapit sa akin. So, naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Yung way ng Ama para ilapit tayo kay Jesus, matuto ka. Naintindihan nyo?
At yan din ang sinabi ni Apostol yan din ang sinabi ni Apostol Juan, John the Beloved, sa First John chapter 5 verse 20. Ano nga yung salita ni Apostol Juan, ha? At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Sa paano paraan binibigyan tayo ng pagkaunawa? Sa pagsasalita at sa kanyang gawa at pagpapaliwanag. Diba? Di nila alam yung parable. So sa secret place, tinuturo ng Panginoon yung meaning ng parable. Minsan, inanuhan pa sila ang tawag dito, sinisipa sila ng Panginoon na hindi niyo maintindihan ng parable na ito. O kaya sinabi ng Panginoon na mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Akala nila tinapay na naman ang pinag-uusapan. Kita nyo? Patuloy silang tinuturuan ng Panginoon. So naintindihan nila yung libadura pala ay mga katuruan ng mga Pariseo. Iyon ang way ng panahon ng Panginoon. Mayaman sila sa ganun. Ito ang sinasabi, pero ito ang ibig sabihin. Mga parable, mga metaphor, mga paghahambing. Kaya maging pamilyar na kayo sa daan na gano'n kasi iyon ang way ng Panginoon sa pag-communicate, lalo na sa mga Hudyo. Nakasulat sa Biblia tungkol sa mga puno, pumapalakpak. Saan nakita ang puno na pumapalakpak? Diba? Nabasa niyo ba yun? Kinakanta natin yun And all the trees will clap their hands. The trees will... Saan ka nakita pumapalakpak? Kaya pag naunawaan mo, mga tao yun. The mountain of the Lord. Diba? The horn. The Lord raised up a horn. So marami yun, marami. Kaya yung way ng Bible, doon natin siya uunawain. Pero hindi natin pwedeng i-interpret yun privately. Ano ang pag-unawa mismo ng Bible, doon natin kukunin. Ano yung horn? Authority, strength, tsaka kingship. Dahil si Alexander the Great, isa siya sa mga horn. So, pag pumarita ang Panginoon, yun nga, binigyan tayo ng pang-unawa. May tungkulin tayo. Anong tungkulin natin? Umunawa kayo. Unawain nyo. Iyon ang way ng Panginoon Binibigyan na kayo, nagsasalita ng Panginoon, ako ang katotohanan. Nakikinig pa kayo doon sa kabila dahil nagsasabi na may katotohanan din doon. Walang makapag-aangkin ng katotohanan, si Jesus Cristo lang ang katotohanan, wala na silang. Kaya pag naunawaan mo ang Biblia lang ang naglalaman ng buong katotohanan sa ibang lugar, sa ibang relihiyon. May mga pahapyaw na mga katotohanan doon, katulad ng ginamit ni Satanas. Di ba naalala niyo yung preaching natin? Sabi niya, ang katotohanan, pag kinain mo yan, hindi ka mamamatay. Magiging parang Diyos ka. Makikita mo may totoo, di ba? Hindi naman sila namatay. At in-acknowledge ng Diyos na natulad na sila sa Kanya. Sa knowledge of good and evil, hindi sa power. So meron doon. Pero ang whole truth, nasa Panginoon. Kasi doon, yung truth na sinasabi nila, trap. Hindi nila pinapakita kapag ikaw sumunod sa Kanya, you sin. At ang laki ng impact ng sin. Sabi sa Bible, para ka nagbukas ng Pandora box, no? Lahat na ng kademonyohan pumasok. Pero sa Bible, ang pumasok, ano yun? Death. Maliwanag sa Bible yun, death. So ayaw mo pa rin maniwala sa Bible.
O sige, aregluhin mo ang pagkatao mo na hindi ka mamamatay. Sino ang tao? Yan ang laging challenge natin eh. Sino ang tao ang hindi mamamatay? Oh. Pero ayaw nilang pumunta kay Jesus. Masabi ng Panginoon sa bibig niya, ha? Katulad ng ama na nagbibigay ng buhay, ang anak din ay magbibigay ng buhay kanino man niya maibigan. Ayaw nilang lumapit. Parang kaya nila magbigay ng buhay sa sarili nila. Ha? Oh. Yan ang sinasabi natin. Pumarito ang Panginoon dahil binibigyan tayo ng pagkaunawa. Kasi ang gusto ng Panginoon, yun nga, makilala natin siya. Kapag lubos mo nakilala siya, hindi ka na matataranta. Na siya ang may hawak ng lahat ng bagay. Eh sinabi na nga niya, ni buhok mo, alam niyang bilang. No? Pinapaunawa niya unti-unti. Yung kaalaman niya, kapangyarihan niya, kakayanan niya, maging yung future mo, nabasa na niya. Diba sabi ng Panginoon kay Pedro, kahit di niya alam na itatakwil niya ang Panginoon. Pero pag tinignan mo si Pedro, napaka-tapang na halos siya muna ang mamatay bago ang kanyang master. Ha? Pero nung hinuli ng Panginoon, baka sila pa ang unang tumakbo. Dahil nakasulat. Tingnan nyo, no, kung paano pinapakita ng Panginoon na eksakto at totoo lahat ng tinuran at sinabi ng Panginoon sa lumang tipan. You will strike the shepherd and the sheep will scatter. Takbuhan sila. Oh. Nakasulat eh. Alam na ng Diyos eh. Alam na ng Diyos. Pag hinagupit yung kanilang master, takbuhan sila. O, nasa ang tapang ni Pedro doon? Wala na yung tapang ni Pedro doon. So, pinaunawa ko na sa inyo, no? Yung pagkaunawa, sabi rito, nalalaman natin, sabi ni John the Beloved, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo ay binigyan ng pagkaunawa. Upang ating makilala siya na totoo at tayo ay nasa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos. Tingnan yung deklarasyon, ano? Dahil lubos na nakilala ni John the Beloved kung sino yung kasama nila. Sa umpisa, namamanghalagi sila sa gawa ng Panginoon. Utusan si Pedro. Pedro, sino ba ang nagbabayad ng tax? Ang mga anak ba o ang mga banyaga? Ang mga banyaga po. Para hindi tayo manghuli ka. At ang unang isda na mahuli mo ay may pera sa bibig. Di mo unang isda. Tatanda ka na sa panguhuli, wala ka pang makikita ang isda na may pera sa bibig. Alam ni Pedro yon. Alam mo kung bakit? Kumpiyansa na si Pedro? Kasi nung unang nag-meet sila ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanila, ihagis mo sa gawing kanan ang inyong lambat. Master, pagdamag na kaming ng huli. Wala kaming nahuli. Pero malambot ang puso ni Pedro. Dahil sinabi mo, Master, itatapo namin. Sige, naghulog. Paghila. Punong-puno halos. Sabi ng Bible, halos mapunit yung kanilang lambat. Alam mo, napansin ni Pedro, hindi yung huli. Napansin niya, kausap niya, lumayo ka sa akin. Napansin niya kagad yung kasalanan niya. Sabi niya, makasalanan ako. Iyon na expression na, iba ito. Iba ito. Kaya nung sunod na panahon na utusan sila, tandado na siya dahil alam niya, totoo. So, yun ang sinasabi natin dito, no? Yung lubusin natin ang pagkakilala kay Jesus. Kasi, magbabago ka talaga. Alam niyo yung pagkakilala, pag hindi ka nagbago sa pagkakilala mo sa Panginoon,
Hangal ka. Kasi lagi kong inihalin tulad yun sa totoo dahil si Jesus Christ sa totoo. Alisin natin si Jesus Christ. Maglagay tayo ng isang bagay na totoo. At lagi kong sinasample ay yung pera. Alam mo yung totoong pera. Meron ka ring peking pera. So ano ang susundin mo? Peking pera o yung totoong pera? Siyempre yung totoong pera. Meron siyang nature na siya ay susundin kasi totoo siya eh. Ang hindi pinasusunod sa atin, yung hindi totoo, kaya talagang tinuturuan tayo ng Panginoon na saliksikin natin yung lahat na totoo. Lalo na ngayon sa panahon ngayon, daming nandadaya. Tulad sa United Nations, maraming agenda. May tinatawag sila na, alam niyo ba na may mga agenda 2030? Alam ni Kuya yan. Kung ano ang kanilang mga items na gagawin. One currency, one government, mga ganong klase. Ha? Kala nyo hindi nangyayari? Nangyayari na yun. Pero hindi na nila mapasunod kasi kailangan nila ng puwersa para ang tao sumunod. At isa na sa ginagamit nilang puwersa na para ang tao sumunod. Alam niyo pa no? Yung pandemic. Pandemic. Lahat ng tao sumunod. Oh. Kita nyo? So, paano nagpapakilala? So, ito yung sinasabi natin na way ng Panginoon, no? Kaya matras na ako doon sa ibang doctrine ng Reform na meron na tawag sila mga irresistible grace, na yung mga maliligtas lang, sila lang daw yung pag nakarinig na salita, hindi nila mariresist. Pero iba yung pananaw ko eh. Ang presentation ng salvation ng Diyos ay i-present truth sa lahat ng mata ng tao. Kasi ang truth, wala sa atin ang truth. Ang truth nasa Panginoon. At ipinipresent yun sa harapan ng lahat ng tao. At doon ka ngayon, sabi ko, doon ka ngayon, hindi ka tandaan nyo, hindi ka inuobliga na sumunod. Pero ang pinapakita ng Panginoon ay ang katotohanan sa harapan mo, na siya ang totoo, lahat ng sinasabi niya mangyayari, na siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Walang tawag dito. Wala ka makikita sa Panginoon na, hindi, nagbibiro lang ako. Wala ka makikita, katiting, wala ka masisilip sa Panginoon na gano'n. Hindi, joke lang yan, joke, hindi. Lahat seryoso ang Panginoon. Dinodoble pa nga niya yung salita na truly. Kasi hindi tayo makakuha ng totoo. Verily. Dinodoble pa ng Panginoon. Para magkaroon lalo ng puwersa. Pero tayo, yung approach natin sa katotohanan sinasabi ko sa'yo, malamlam lang ang pag-appreciate natin, malamlam lang eh. Yan ang problema ng tao eh. So, ano sabi ng Panginoon? I am the bread of life. Ito yung way ng Panginoon sa pagpapakilala. Hindi siya dinagdagan mo niya ng salita na, hindi, metaphor lang yan. Paghahalin tulad ko lang yan. Wala naman ganun eh. Talagang diretso sinabi niya, ako. Intindihin natin yun. I am the light of the world. Kasi meron talaga siyang ipinapaliwanag sa atin. Hindi niyo napansin? I am the bread of life. Sabi ng Panginoon, I am the light of the world. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ngayon, ano ang pangalan ng Panginoon sa panahon ni Moises? Na doon siya nagpakilala. I am that I am. So ano ngayon makikita mo? Bakit sinabi ng Panginoon ng gano'n? Parang sinasabi ng Panginoon, ang pangalan ko, I am that I am. I am ako kung ano ang gusto kong gawin at ipakita sa inyo. Ako ang creator. Ako ang pagkain na nagbibigay buhay sa iyo. Ako ang liwanag na nagbibigay ng liwanag sa buhay mo.
Yun ang meaning ng I am. Ako lahat yun. Ako lahat yun. Ako ang shepherd. Ako ang hari ng mga hari. Kaya hindi mo siya pwedeng bigyan ng isang pangalan lang. Hindi mo siya mako-confine sa word. Hindi mo siya pwedeng tawagin lang sa isang salita dahil sobra siya, ang katangian niya, sobra sa salita. Wala kang word na pwedeng i-describe sa kanya. Hindi Diyos. At ang Diyos, lahat nagagawa niya. Pero hindi yun ang pangalan niya. Kasi ang God is generic. Meron kasi mga Diyos-Diyosan. So ito yung paraan ng Panginoon sa pagpapakilala, tahasan, harapan, at buong katotohanan na sinasabi ni Jesus. Ano yung truth na yon? Dalawa yung truth na yon. Isa yung truth ng word niya. Lahat ng sinabi niya, lahat yung totoo. Paniwalaan dapat natin yon. Ano pa? Yung kanyang existence, yung paglitaw niya. Kasi hanggang ngayon, may mga tao at may mga maraming grupo na dinideny na walang Kristong lumitaw. Alam niyo ba, may mga nagpapaliwanag na bago daw dumitaw si Yesu Kristo, marami na raw mga nag-angkin na parang sila ay Misaya o mga propeta, na yung way daw ng buhay ng Panginoon ay ganun din daw yung mga kwento ng mga buhay ng mga nauna pang mga propeta na sinasabi nila. Marami daw yun. Narinig akong ganun eh. Marami daw yun. Pinanganak ng Birhen, galing sa Diyos, anak ng Diyos. Nakita nyo? Pero lahat yun, wala namang, siguro makakabasa ka ng kapirasong mga sinulat lang ng mga tao, pero hindi reliable yun. Tahasan, taharapan at buong katotohanan na sinabi ni Jesus kung sino siya, ito ang tangi at matuwid na paraan ng Diyos sa pakikitungo at pakikipag-communicate, pakikipag-usap niya sa mga tao sa paglalahad niya ng katotohanan sa kanilang harapan. So dito clear ang Diyos lahat. Kasi doon sa kabilang doktrina, kung sino lang maliligtas, sila lang ang may special na may teaching pa sila na effective call. Doon sa maliligtas, effective call. Alam niya ano yan. Michelle, dahil ganyan ang teaching sa kanila, di ba? Effectual call. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, may way ang Panginoon mag-communicate, di ba? Malilito kayo pag dinagdag ng Panginoon yung salitang ito. Anong tawag doon? Maraming tinawag. Yeah? But few are chosen. So, gusto ng Diyos, kukunti lang. Pero sa ibang kwento, yung inimbitahan niya yung kanyang mga guests na dumalo doon sa piging, di ba? Mayroong kwento ng hari. Nagalit ang hari dahil maraming mga alibay yung mga in-invite nila, particularly yun yung mga Israelites. Nagalit ang Diyos. Sabi ng Panginoon, lumabas ka sa yung kanyang servant. Lahat ng makita mo, kahit na yung may mga kapansanan, tawagin mo lahat para mapuno lang yung baliktad naman yun. Nakita nyo? Lahat. Kaya sabi ko sa inyo, may way ang Bible talaga na magsalita ang Panginoon. Talagang parang dito parang conflict yung sinabi ng Panginoon dito. Nakita nyo? May contradiction. So, naunawaan ko, yung tanging way ng Panginoon lang ay through word at saka yung kanyang pagpapakita. Yun ang truth lahat. His word at saka yung kanyang existence. Kaya nga sabi ko sa inyo, Diyos na nagkatawang tao, sabi ni John the Beloved dyan, sa 1 John,
Ano sabi? Tagalogin natin para maunawaan nyo. Yaong buhat sa pasimula, sino pinikwento niya dyan? Si Jesus Christ. Siya yung from the beginning, di ba? I am the Alpha, beginning and the end. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig. Yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, yaong nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Yung salita ba ng buhay, nahihipo? Kung di magkakatawang tao yun? Existence ng Panginoon yun. Totoo na lumitaw siya. Hindi siya multo. Ngayon may nagdi-deny na si Kristo hindi naman daw totoong tao. Oo. Marami. Sinisira talaga nila yung narrative ng Diyos sa Bible. Hindi siya na-crucify, pinalitan siya. Sabi ko sa inyo, huwag kayo makikinig doon dahil magugulo lang ang kwento ng Diyos sa kanila. Oo. Hindi galing sa Panginoon yon. Malinis ang kwento at malinaw ang kwento ng Panginoon from Genesis, papunta kay Abraham, kay Noah, papunta kay Jesus Christ, hanggang sa dulo. Lahat yan ay nasa Bible. Kasi ang Biblia nagsasabi na ng katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong dadagdagan yan, huwag niyong mabukasan yan. Kaya katindi ang salita ng Panginoon. Kaya ako sinasabi na wala na sa atin ang katotohanan, tahasan at harapan at buong katotohanan na sinasabi ni Jesus kung sino siya. Ito ang tangi at matuwid na paraan ng Diyos sa pakikitungo at pakikipag-usap niya sa mga tao sa paglalahad niya ng katotohanan sa kanilang harapan. Kaya ko sinasabi na wala sa atin ang katotohanan. Ang katotohanan ay nasa labas natin. Ito ay na kay Jesus na inihayag niya sa kanilang pandinig at paningin, ngunit ayaw nilang paniwalaan at tanggapin. Maging ang kaligtasan at kaparusahan na sinasabi niya ng buong katotohanan. So nakita nyo? Walang paligoy-ligoy yung Panginoon dahil lahat ng sinasabi niya galing sa Ama, yun ang salita ng Ama, ibigay mo sa lahat ng tao. Kaya naging famous yung salita ng Panginoon na John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya kanyang buktong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. So nakita nyo? Condemn na. Once na hindi sumampalataya sa salita ng Panginoon Kristo, condemn na kagad. Kasi dito pa lang sa lupa, nireject niya na yung judge. Siya rin yung judge doon. At magkikita sila doon. Ipamumukha ng Panginoon sa kanya, ako yung nireject mo sa baba, ako ang tagapagligtas, ano gagawin ko sa iyo? Sino magliligtas sa iyo? Wala na. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos. So kasama sa, tinanin nyo, kasama sa plano ng Diyos, yung mystery ng Trinity. Iyan ang hindi talaga makapture ng isip ng tao na bakit may isang Diyos pero may tatlong persona. Hindi natin pwedeng i-deny yun. Kaya mali rin yung doktrina ng oneness o ng modalism. Mali yun. May isang Diyos lang, lahat sila, nagbabago lang ng mukha. Hindi pwede yun. Di ba? Sinrealize ko na sa inyo kung gaano ka-awkward yun. Na ako'y nagmula doon, sinugo niya ako, ako rin pala yun nandun. Di ako nagsugo sa sarili ko. Sira na kaagad yung grammar doon, di ba? Sisira na yun. Si Jesus Christ, guro ng katotohanan. Tagapagturo ng katotohanan.
So, hindi pwedeng masira yun. So, tingnan niyo, sinabi ko sa inyo kung bakit iba ang Panginoon. The way na siya magsalita. Meron akong ibang rito, marami akong sample. Kaya sabi nung sundalo na dapat humuli sa kanila, iba itong tao itong magsalita, may authority. Sabi ng mga Pariseo at saka ng mga pare, pati ba naman kayo na nalinlang niya? Hindi mo ang Panginoon magsalita. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, maliban na katuwiran ninyo ay humigit pa sa mga iskriba at Pariseo, hindi kayo makakapasok sa karya ng langit. Walang paligoy-ligo yun. Ganyan magsalita ang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo. Sabi ng Panginoon, therefore I tell you, do not be anxious. Huwag kayong maglumihanan about your life. What you will eat, what you will drink. O tungkol sa inyong katawan. Kung ano ang ibibihis ninyo. Hindi ba ang buhay mas mahalaga kaysa pagkain? Ang katawan kaysa sa pananamit? Nakita niyo ang salita ang Panginoon? Ang lalim. Kahit na hindi ka kumain na ilang araw, buhay ka pa rin. Ang ibig sabihin lang ng Panginoon dyan, sinusustain niya kayo. Dahil ang mas mahalaga, yung nagsusustain sa inyo, hindi lang basta yung pagkain. Pag siya ang nagsabi na tanggalin ang buhay mo, wala pang 1 minuto, wala pang Di ba sabi ng Panginoon doon sa mayamang halim, hindi mo ba alam na napakarami mo na ani, na wala kang ang pagsisidlan na kamalig? Hindi mo ba alam sa gabing ito, hindi mo mapapakinabangan yan, kukunin ko ng buhay mo. Mapapakanino kaya ang mga kayamanan mo? Pwede ba siyang humawak sa isang tubo na, Lord, huwag muna akong hilahin. Iwan mo muna ako rito. Wala. Hindi mo kaya yun. Pag siya nagsabi, I tell you, many will come from east and west and recline at the table with Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya makikita ninyo, no? Everything na sabihin ng Panginoon, clue yun. Clue. Ito isang clue ito. Magtatagpo-tagpo tayo sa feast doon sa langit. Sabi ng Panginoon galing sa east, sa west, ito yung mga Gentile na makakapiling natin ang kasama sa kainan doon, sila Abraham, Isaac, Jacob. At yung sinasabi ng Panginoon, for the sons of the kingdom, hindi makakapasok. Sino yun? Yung mga Israelita na hindi naniniwala sa kanya. What I tell you in the dark, say in the light. What you hear whispered, proclaim on the housetop. Alam nyo, ito ay prophecy sa iba na fulfills. Alam nyo kung saan na-fulfill yan? What you hear whisper, proclaim on the housetop. Alam niyo kung ano yun? Yung radio station, nandun sa kwarto, nagpo-broadcast. Ayan. Pinoproclaim sa mga mga radio station. Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven for people, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Pero tingnan niyo to, no? Wala na ang Panginoon personally sa mundo. He is already in the Spirit. At marami nagbablaspheme na nakikita natin sa television na talagang ahasa na sinisiraan nila ang Panginoon. Pero binablog yan ng mga Christian vlogger na tinitingnan yung pagkatapos ng ginawa nila yung mga bagay na yan, kung ano nagiging reaction sa buhay nila. Napapahamak, marami yan, napapahamak. Ang ibig ko lang sabihin, si Jesus Christ nasa Spirit na. At once na siya ay umakyat na sa kanyang kaluwalhatian,
hindi mo na talaga siya pwedeng i-blaspheme. Di katulad nung nagkatawang tao siya. Nung nagkatawang tao siya, kahit sampalin mo siya, kahit na tusukan mo siya ng koronang tinik, mapapatawad ka pa rin. Pero once na siya ay nagbalik sa pagka-Diyos, mag-ingat ka na. Di ba tinan niyo yung sa Rio de Janeiro, yung kanilang yung festival nila doon, na ninamak nila yung crucifixion ni Jesus Christ. Meron daw doon isang nag-aarte-arte na siya ay Kristo, nakabitay sa taas. Nagkwento na ilang araw lang namatay yun. Tsaka yung ginawa nilang event na yon, paglipas na ilang araw, binaha sila at binagyo sila roon. Diba? Nakita niyo, di ba? Tayo, alam natin, pag kalikasan ang kumilos, may kamay ang Diyos doon. May kamay ang Diyos doon. Basahin niyo sa Bible. Siya ang nagpapadala ng hailstorm, siya ang nagpapadala ng storm. Ang Diyos lahat yun. So, kasama pa sa pagpapakilala ng Panginoon, ay tahasan din niyang sinasabi na siya ay anak ng Diyos. Pero wala kang maririnig na sinabi ng Panginoon, I am God. Wala. Ang nagsasabi lang ng I am God, yung tao na gustong maging Diyos. Pero si Jesus Christ, never na makita mo o marinig mo sa bibig niya, I am God, worship me. Hindi. Son of Man, saka Son of God. Consistent ang Panginoon doon. Oo. At alam ng mga Hudyo yun. Once na sinabi mo na you are the sons of God, yan ang sinasabi sa John chapter 5 verse 17. But Jesus answered them, my Father is working until now. So yun pa lang, alam na ng Hudyo yun. Once na tinawag mong Father, yung nasa taas, may tatay ka sa baba, ang sa tawagin mong Father yung sa taas. So ano pagkakaintindi ng mga Hudyo? My Father is working until now and I am also working. O ano paliwanag ni John, the Beloved, nung sinulat niya yung Book of John? This was why the Jew were seeking all the more to kill him. Because not only he was breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. Sa pangunawa ng Hudyo yan, sa kanilang doktrina, sa kanilang Judaism, pag tinawag mong ama yun, alam nyo, napakataas na konsepto, kaya nga talagang ang emotion ng mga Hudyo, napakataas, kapag nakita nila na parang nagbablaspheme ka sa Diyos nila, napakataas ang emotion lang, ayaw nilang patayin. Kasi yung salita lang ng Diyos, yung pangalan lang ng Diyos, yung tetragrammaton, hindi nila binabanggit yun. Yung Jehovah man yan, o Yahweh, ayaw lang magitin yun. Kasi nakalagay sa commandments ng Panginoon yan, thou shalt not put the name of the Lord in vain. Kaya pinapalitan nila yan ng Adonai o ng Lord. Kasi ganun kataas ang kanilang pagrespeto. Tapos gagawin mo lang tatay siya. Galit na galit sila sa tuktok ng kanilang So, kaya siya So, tingnan nyo, yung mga mahirap kumilala sa Panginoong Hesus. Sila rin yung kumakalaban, no? Sa Luke chapter 22, verse 66, sabi rito, at ng araw na nagkatipon ang kapulungan ng matatanda sa bayan, ang mga pangulong saserdote, gayon din naman ng mga eskriba, ay dinala siya sa kanilang Sanhedrin at sinabi, dinala si Kristo. Ito na yung malapit na siyang ma-crucify. Hinuli na siya. Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo sa amin. Talagang pinipilit na siya. Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo sa amin. Datapot sinabi ni Jesus sa kanila, kung sasabihin ko sa inyo, ay hindi naman ninyo ako pinahiniwalaan. At kung kayo'y aking tatanungin, hindi naman kayo nagsisagot. Ngayon, sinabi ng Panginoon,
Datapwat, mula ngayon, ang anak ng tao, alam nila yun kung sino yung anak ng tao. Ha? Son of Man, si Jesus Christ yun. Ang anak ng tao ay maupo na sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Ngayon, sinabi ng mga tao, at sinabi nilang lahat, kung gayon, ikaw baga ay anak ng Diyos. At sinabi niya sa kanila, yun yung way ng Panginoon magsalita, ha? Kayo ang nagsasabi na ako ka. Nakita niyo, parang binabaliktad niya. Hindi siya magsasabi, pero sinabi niyo Pero affirming yon. Hindi niya pinabubulaanan yon. Ina-affirm niya lang na kayo ang nagsabi. So, nakita niyo? Parang sa tema na, hindi mo ako maakusahan, ikaw nagsabi. Nakita niyo? Pero totoo yun. Alam niyo kung bakit napakahalaga nun? Alam niyo ba kung bakit napakahalaga nun? Hello? Na ikaw magsabi. Sinabi ng Panginoon sinabi mo nga bakit mahalaga? Sa judgment. Bibig mo nagsabi, hindi ka pa rin maniwala. Natindihan niyo? Hindi ko dinideny yun. Sabi ni Jesus Christ, hindi ko dinideny. Sinabi mo Hindi ko dinideny yun. Pero ayaw mo pa rin maniwala. Kaya sa judgment, grabe yun. Grabe yun. Kayo nga nagsabi na ako nga. At sinabi nila, ito na, dito na nag-alboroto sila. Ano pa kailangan nating patotoo sapagkat tayo na rin ang nakarinig sa sarili niyang bibig. Kahit na ang nagsabi ay yung tao, ikaw ba ay anak ng Diyos? Sinabi mo nga, kino-confirm na rin ng mga tao na tatanong sa kanya na parang sinabi na rin ni Jesus. Sabi nila, ano pang patotoo? Ako nga nagsabi. Tingnan niyo yung way ng communication Ang nagsabi, yung kausap niya, pero kino-confirm nila, ano pa patotoo natin? Talagang totoo na siya anak ng Diyos. Di ba? Pero ayaw na maniwala. Kaya, i-crucify nila. I-crucify nila si Jesus Christ. Pero hindi dinideny ni Jesus Christ yun. So, sinasabi lang natin dito, kasi ang topic natin dito, yung lubos na pagkilala. Ayaw nilang kilalanin. Kahit hayagan, walang mali, hindi nagjo-joke, o hindi rin, walang palalim na mga sinasabi ang Panginoon. Malinaw talaga lahat yun. Wala siyang mga parang, mga ano lang, pahiwatig lang, mga ganang klase. Malinaw yung sabi niya. Kasi diyan niya hatulan ng tao sa buong linaw. Kaya nga sinabi ng Panginoon, ako ang liwanag Ako ang ilaw. Liwanag na sa libutan dahil sa Kanya lahat klarado. Sinabi rin niya sa lumang tipan, hindi ako nagsalita sa dilim sa mga Israelita. Malinaw sa kanila yun. Alam niyo ba na alam ng mga Hudyo na talaga may Diyos? Yung naikwento nila sa Mount Sinai, nagsalita ang Diyos doon. Pati kaibuturan ng puso nila na yanig. At sinabi nila, ikaw na Moses, makipag-usap sa Diyos. Mamamatay kami. Hindi lang nila nakita, naramdaman talaga nila. Tunay talaga. Pero ang tanong ko lagi, Moses na yan Pagkatapos kay Moses, papunta ng Judges, kita yung istorya, papunta ng Judges, pagdating ng Judges, papunta na ng mga kings. Diba? Bagsak pa rin sila sa idolatry. Nakita nyo? Alam nila may Diyos Ang number one na palatandaan nilang may Diyos, may covenant sila at meron silang temple. Yan ang pinagtataka ko. Bakit bagsak sila ng bagsak sa idolatry at pagtalikod sa Diyos?
Dito sa hindi nakakilala sa Panginoon, sabi ng priest sa John chapter 7 verse 45, nagsidating ang mga puno ng kawal, ito yung kinikwento ko sa inyo kanina, sa mga pangulong saserdote at sa pariseyo at sinasabi nila sa kanila, bakit hindi niyo siya dinala? Hindi niyo hinuli. Nagsisagot ang opisyales o punong kawal, sabi nila, kailan may walang taong nagsalita ng gayon? Alam niyo yung salita ng opisyalis na yon na maghuhuli sa kanila? Kaya hindi nila mahuli dahil makapangyarihan yung salita. Iyon ay nagpapakita na yung kanilang tagapagturo walang kapangyarihan. Ang mga turo. Alam niyo ba kung bakit walang kapangyarihan? Ang sabi ng Panginoon, yung mga eskriba at mga pariseyo na umupo sa upuan ni Moises, gawin ninyo kung anong tinuturo nila sa inyo. Pero huwag niyong gagawin ang ginagawa nila. So nakita niyo? Nagtuturo sila pero hindi nila ginagawa ang tinuturo nila. Kaya walang power. Walang power. Kaya pag pumunta kayo sa doktor na pinagbabawalan kayo, pero siya na hindi ka-review. Ano yan si ganito? Kasi marami pinagbabawal. Bawal ka uminom, bawal ka. Eh, Dok. So sabi ng mga nasisagot ang mga punong kawal, kailan may walang tao ng salita ng kayo. Sinagot nga sila ng mga pariseyo, kayo baga naman ay naligaw rin. Sumasampalataya baga sa kanya ang sinumang mga pinuno at ang sinumang mga pariseyo. Walang naniniwala sa kanya. Datapat karamihang ito, ang sinasabi nila dito yung mga tao, datapat ang karamihang taong ito ay na hindi nakakaalam na kautusan, sila yung mga sinumpa. Kita nyo? Iyan ang kanilang pangunawa. Yung mga sumusunod kay Jesucristo, lahat yan nasa curse. Hindi nila alam ang batas. Hindi nila alam ang kautusan. Ang tanong, tama ba yung inuutos nila at sinasabi nila? Nang dumating si Jesucristo, ipinakita ni Jesucristo na ligaw na sila sa kautusan. Ang sinusunod nila ay mga tradisyon na matatanda. Kita nyo? Kaya sila galit na galit kay Jesus Christ. At sinabi nila kay Nicodemo, ito yung taong pumaroon kay Jesucristo ng gabi, hahatulan baga natin ayon sa ating kautusan na isang tao, maliban na siya ay dinggin muna at talastasin kung ano ang kanyang ginawa. So yun lang suggestion ni Nicodemo. Hahatulan ba natin hanggat di natin naririnig at malaman kung anong ginawa? Ang sabi ng ibang mga kasama niya, taga-Galilea ka ba? Taga-Galilea ka ba? Siyasatin mo. Kung mayroong lumitaw na propeta sa Galilea. Wala naman, di ba? Nagawin lang si Jesus Christ doon. Alam niyo ba? Pinanganak si Jesucristo sa Jerusalem, pero nung siya papatayin ni Herodes, tumakas sila sa Egypt. Tapos bumalik sila, nanirahan sila sa Nazareth. Sabi ko sa inyo, ang lugar na Israel noong unang panahon, wala na yung ilang tribes dyan. Wala na Manase, Asher, wala na yan. Ang natira na lang Judah. At yung sumunod na mga tribo ay naging Samaria. At yung sa dulo ay naging Galilee, lugar ng Galilee. Yan, tatlong yan. Nagawi ang Panginoon doon sa Galilee, sa Nazareth. Doon siya lumaki at nakilala siyang taga-Nazareth. Pero pinanganak siya sa Bethlehem, Ephrata. Malinaw yun, no? At doon na-fulfill, dahil doon unang nangaral ang Panginoon sa lugar na yun. Doon na-fulfill yung hula sa lumang tipan from the land of Zebulun. Kasi yung lugar na yun ng Galilee ay lugar ni Naphtali at saka ni Zebulun. Merong prophecy kay Zebulun. From the land of Naphtali and Zebulun, a light will appear. Basahin niyo yan. Kasi doon mag-uumpisang nangaral si Jesucristo. Yun yung lugar. Bethsaida, Capernaum. Maraming himala siyang ginawa doon. Pero doon sa lugar niya, hindi siya makagawa ng masyadong himala. Kasi yung mga tao ay naniwala. Pero sa kabila na,
Sa kabila na marami siyang himala roon, sinumpa niya yung lugar na yun. Woe to you, sabi ng Panginoon, Chorazin and Bethsaida. Kung ang mga milagro na ginawa sa inyo ay ginawa sa Sodoma at Gomorrah, hanggang ngayon mananatili ang Sodoma. Nakita niyo? Ganun katigas na yung mga tao rin doon. Di ba doon gusto itulak ang Panginoon? Nung sinabi ng Panginoon na sa Nazareth, mayroong sinagoga roon, doon binasa ng Panginoon yung sa Isaiah, the Spirit of the Lord was upon me because He anointed me to preach the good news unto the poor. At naganap yung salita na yan sa araw na ito. Nagalit sila doon. Gusto siyang itulak doon sa bangin. Kaya siya napunta doon sa Bethsaida, sa lugar nila Pedro. Doon siya yung dito, parang faith house na naging lugar na kanilang ministry doon sa lugar na yon. Yun yung lugar na nagdala ang mga tao ng pilay na pinutas yung bubong doon yun. Doon. Sa bahay nila Pedro doon. So yung mga hindi nakakilala, pabayaan na natin to. So tingnan nyo yung kwento rin ng nabigkas ko na sa inyo, no? Dadalian na lang natin to para matapos. Ang pinapakita ko lang sa inyo dito ay yung pagkilala ng lubos kay Jesucristo. Kaya nakikilala na siya sa ginagawa niya at sa lahat ng kanyang katuruan na lahat ay katotohanan. Pero ayaw pa rin bumigay yung mga tao. May mga tao pa rin na naka-reserve yung kanilang paniniwala. Samantalang maraming tao na talagang buhos kagad. Naniniwala kagad sila. At nakakatanggap sila ng biyaya. Katulad ni Bartimeo, yung bulag. Jesus, son of David, have mercy on me. Kahit hindi niya nakikita. Ay sinabi ng Panginoon, anong gagawin ko sa iyo? Gusto ko makakita. Siyempre, hindi naman siya hihiling ng kotse. Wala na siyang mata. Nakita niyo? Pero yung mga tao na may reserve, bunga nga na hindi nila lubos na pagkakilala sa Panginoon, katulad ng mayamang lalaki, the rich ruler, yung sinabi niya, nakakasunod na ako ng mga kautusan simula nung bata. Sabi ng Panginoon, sa pagkulang mo. Pamigay mo, ibenta mo yung ari-arian at pamigay mo ang iyong kayamanan sa mahirap at sumunod ka sa akin. Ayan, sabi niya rito, ginanap kong lahat ng mga bagay nito buhat sa aking pagkabata, sabi niya sa Panginoon. Nang marinig ni Jesus ito, sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo, ipagbili mo lahat ng pinatangkilik, pamahagi mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka at sumunod sa akin. Datapwat nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y namanglaw o nalungkot ng lubha sapagkat siya'y totoong mayaman. So nakita nyo? Dito pala makikita ninyo, even si Jesus Christ, alam niya mayaman to. At sinukat niya yung tao sa pananampalataya niya kung susunod sa kanyang kayamanan. Pero ang naghahanap siya ng buhay na walang hanggan at matatagpuan niya sa Panginoon yun. Pero sinukat siya sa kayamanan niya. So doon pa lang makikita ninyo, no? Susukatin tayo ng Panginoon sa mga bagay na mahalaga sa atin. Kung kaya niyo yung ibigay para sa Kanya. Ulitin ko, alam ng Panginoon yan kung paano kasukatin sa mga bagay na mahalaga sa buhay mo. Katulad ni Abraham, na isa-isa niyang anak. Kung kaya mong ibigay sa Panginoon yun,
upang sumunod lang. Yan ang pagsukat ng Panginoon sa pananampalataya natin. So nalungkot siya. Hindi na natin alam kung nanumbalik siya. May isang lalaki na inaalihan ng kanyang anak ng masamang espiritu, no? At ibinigay daw niya, humingi siya ng tulong sa kanyang mga disipulo, pero hindi raw mapalayas yung masamang espiritu. Kaya sabi ng Panginoon, kaano pa kaya ako, sabi ng Panginoon, magtatagal sa inyo, kayo mga faithless generation. Tinawag ng Panginoon, ibigay niyo sa akin. At tinanong ng Panginoon, gaano katagal na nangyayari sa kanya ito? Sabi ng tatay, simula nung bata pa. Ha? At kadalasan ay itinatapon siya sa apoy o kaya sa tubig upang sirain siya. Sabi ng tatay, ngunit kung may magagawa ka, maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Sabi ng Panginoon kagad, no? Napansin ng Panginoon, kung may magagawa, kung may magagawa, ha? If you can, sabi ng Panginoon, if you can, kung kaya ko. Ha? Sabi ng Panginoon, all things are possible for the one who believes. Nung sinabi ng Panginoon yon, immediately sabi ng bata, umiyaw, Lord, I believe, but help my unbelief. So nag-believe ba siya? Pero tulungan siya sa kanyang kawalang pananampalataya. Sabi niya, I believe, but help my unbelief. Ang gulo, no? Naniwala na siya, pero tulungan pa siya sa kanyang kawalan ng paniniwala. Pero sa kahit na nangyari yon, ganun ang kanyang talagang sinaway ng Panginoon yung masamang demonyo at lumayas dun sa babae, dun sa bata. So, nakita niyo, ang pinapakita ko sa inyo rito, ba't nahihirapan siyang manampalataya? Eh, marami na siyang narinig kay Jesus Christ na ginawang himala. Bakit nagdududa pa siya? Nakita niyo? Hindi lubos yung niya, pagkakilala eh. Hindi niya kilala ang Panginoon na lahat ng kanyang sabihin mangyayari. Yan ang sinasabi ko. Kaya hindi malubos ang pananampalataya mo kasi hindi mo alam kung anong kakayanan ni Jesus Christ. Yung lalaking gustong maligtas, nagawa niya lahat ng kautusan, yung sinabi ng Panginoon yung dapat niyang gawin, nalungkot siya. Pero kung seryoso siya sa hinahanap niyang buhay na walang hanggang buhay, pakikinggan niya ang sinasabi ng Panginoon sa kanya at kayang ibigay ng Panginoon yun. Pansinin niyo ha, yung Canaanite woman sa Matthew chapter 15, sabi rito, Behold, a Canaanite woman from the region came out crying, Have mercy on me, Lord, Son of David. My daughter severely oppressed by a demon. Ito yung usapan ng dalawa na hindi pwedeng ibigay ng ako ay pinadala lang sa mga nawawalang tupa ng Israel. Pero nagpumilit. Sabi niya, Lord, help me. Ha? Pangalawa, sinabi ng Panginoon, hindi tama na ibigay ang tinapay sa mga anak at iyon ay ipakain lang sa mga aso. Totoo nga naman, di ba? Yung masarap na pagkain sa anak lang yun. Hindi pwede. Yung mumo. Pero naiintindihan ng babae na ganun ang turing sa kanya. Ha? Sabi niya, kahit na ang mga aso ay nakakakain pa rin sa mga mumo na nagmumula sa lamesa na nahuhulog sa lamesa ng kanyang amo. So yung salita na yun, na maliit na salita na yun, expression na yun ng faith ng babae. Kasi una, tinawag niya anak ni David. Pangalawa, tinawag niya ang Panginoon. Kinikilala talaga niya. Ayan, nagsusumit. Pero pag pinag-aralan mo yan sa
sa timetable ng covenant, nung hindi pa namamatay ang Panginoon, hindi pa tayo sakop ng biyaya. Naalala niyo? Kaya, tama lang yung sinasabi ng Panginoon na hindi pa siya pwedeng mag-benefit. Pero, sa pananampalataya, hindi makapahindi ang Panginoon kahit sa lumang tipan pa yan o sa bagong tipan pa yan. Dahil throughout all generation, ang approach sa Panginoon, kahit sa anumang panahon, ay sa pananampalataya. Hindi makakapahindi ang Panginoon dyan. At yun ang pananampalataya ng babae. Kananita to hindi ito Hudyo Pansinin nyo Kananita to. Canaanite. Ito yung mga tao na pinapaligidan ng Panginoon na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. May natira. Ito yung babae na yun. Tumanggap ng pagpapala ng Panginoon. So, sinasabi ko rito, may naiintindihan yung babae. Kinikilala niya. Anak ni David ito. At pag sinabi mo, anak ni David ito, anong pinapakita nun? Nag-e-expect din siya na darating yung anak ni David. Naintindihan niyo? Kapag nag-e-expect ka na may darating na anak ni David, nananampalataya yun. Kahit na hindi siya Hudyo. Buti nga ito Canaanite na nag-e-expect sa Messiah yung mga Hudyo hindi Lalo na yung mga religious leader. Hindi sila nag-e-expect. Ito naman, yung babae, yung lalaking yung centurion. Sa Matthew 8, chapter 6, malapit na tayo matapos, sabi ng centurion, Lord, my servant is lying paralyzed at home, Matthew 8:6, and suffering terribly. Hindi nagtubili ang Panginoon dito. Sabi ng Panginoon, I will come and heal him. But the centurion replied, Lord, I am not worthy to have you under my roof, but only say a word. Another example, but only say a word, my servant will be healed. So nakita nyo? Ano ang nakikita ng centurion kay Jesus Christ na hindi nakikita ng ibang mga Hudyo? Siya may naunawaan. Alam niyo ba ang naunawaan ng centurion? May malaki ang pag-unawa ng centurion sa authority. Dito mo maunawaan kung ano ang tingin ng mga Roman Empire. Ang centurion kasi sundalo ng Roman Empire. Sa pagsunod sa autoridad. Hindi katulad sa panahon natin. Presidente ka na, hindi ka pa sinusunod. Pero doon sa unang panahon, pag iyan ay opisyales at hindi mo sinunod, anong posible mangyari? Pwede ka mamatay. Ganon katindi ang authority sa kanila. Ngayon, hindi na. Ihahabla ka na ng ano tawag doon? Sa human rights at saka yung tawag nila? Extrajudicial killing. Pero sabi niya, tingnan nyo ang kanyang sample, yung naunawaan niya sa authority, ako rin ay isang tao under authority. Kapag sinabi ko sa sundalo ko, pumunta siya roon, siya ay pupunta. Pag sinabi ko sa isang sundalo, pumarito, siya ay paparito. At pag sinabi ko sa sundalo, gawin mo ito, gagawin niya. So ano yung sabi nun? Ganun ka katigas. Hindi sila makakapahindi sa salita ng isang may authority. Pero sabi niya sa isip niya, pero ito, ibang authority ito. Yun ang naintindihan niya, ito, ibang authority. Lahat ng sabihin niya nangyayari. Sabihin niya na tumigil yung bagyo, titigil. Sabihin niya yung masamang espiritu, lumayas ka, lalayas.
Ang sabi ng Panginoon sa centurion, hindi ko nakita ang ganitong malaking pananampalataya sa Israel. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, lumaki ba ang pananampalataya niya dahil naturuan siya about faith? Ha? Marami na ba siyang naintindihan sa kasulatan sa lumang tipan? Kaya lumaki ang pananampalataya niya. Ha? Bakit sinabi ni Yesu Cristo na dakila ang kanyang pananampalataya? His faith is great. Great faith. Ha? Kasi ang lalim ng pagkakilala niya kay Yesu Cristo. At hindi siya natitinag to. Dahil alam niya, magsalita lang to, mangyayari. Di katulad ng ibang mga tao na lumalapit sa kanya, humihingi ng buhay na wala hanggan. Nung nagsalita ang Panginoon, pinansin ba nila? Pinansin ba nung lalaki na yon? Yung mahanap siya ang pinansin niya ay kayamanan niya. Ang pinansin niya ay kayamanan niya, mayaman siya. Hindi niya pinansin sinasabi ng Panginoon. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ha? Sa salita ni Kristo tayo, lubos na maniwala. Dahil lahat ng salita ng Panginoon ay nangyari. So, nalalaman natin na ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng salita ni Kristo. Ang babaeng Kananita at ang centurion ay hindi mga Hudyo, ngunit kinilala nila si Jesus ang laki ng kanilang pananampalataya. Hindi rin sila naging alagad ni Kristo. Marahil, naririnig na nila ang kadakilaan ni Jesus at walang pag-aalinlangan na sila ay lubos kaagad na sumampalataya kay Jesus. Ang pananampalataya ay hindi lang sa mga pinili o hinirang, kundi sa lahat ng dumirinig at may kaloobang sumunod sa sinasabi ni Jesus. Tinayin niyo ang sinasabi ko, ha? Yung pananampalataya na parang sinasabi ng iba na iyon ay extra work ng Diyos daw. Totoo naman, gawa ng Diyos yun. Pero makikita natin, meron ding bagay sa kanilang sarili na hindi nila nilalargahan. Narinig na yung totoo eh. Ngayon, ayaw pa nila sumunod sa totoo. Naghahanap na sila sa sagot sa kanilang buhay. Pero nung ibinigay na yung sagot sa kanilang buhay, hindi naman na pinansin. So nagpapakita yon na wala silang katiwa-tiwala doon sa nagsasalita sa kanila. So i-contrast mo rin sa centurion. Lord, tulungan mo ako. Pupunta ako. Huwag ka na pumunta, Panginoon. Magsalita ka lang. Nakita niyo? Magsalita ka lang. Kaya sabi ng Panginoon, tagos ang pagkakilala nito sa akin. Nababasa nito kung ano talaga ang katauhan ko. Nababasa niya. Kaya nga sinabi ng Panginoon na dakila ang kanilang pananampalataya. Kaya dun sa mga tao, nakikita ninyo, sa mga taong maliligtas at hindi maliligtas, di ba pa ulit-ulit natin sinasabi, my sheep hear my voice. Ang tupa ko ay nakikinig ng aking salita at nakikilala ko sila at sila'y sumusunod sa akin. Ha? Pero kayo, hindi kayo naniniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Ini-exclude ba sila ng Panginoon? Hindi tawag din sila. Sa paano paraan? Sumunod sila para sila maging tupa. Ini-exclude ba sila ng Panginoon? Hindi. Hinihingi lang. Makinig sila, sabi ng Panginoon, ang tupa ko ay nakikinig sa boses ko. Kung gusto mo ikaw maligtas, maging alagad ng Panginoon, sumunod ka, makinig ka.
Eh makita ninyo, no? Makita mo kagad ang salita ng Panginoon, naroon kagad yung paghiwalay. Nandito pa lang sa lupa, alam mo na kagad kung sinong ihiwalay. Pero hindi sila nililimitahan, tandaan ninyo, hindi sila nililimitahan na sila maligtas. Hindi sila nililimitahan na sila ay mapunta sa Panginoon. Patubili lang sila. Ayaw nilang bumigay. Ayaw nilang lubusin ang pagkakilala nila sa Panginoon. Dahil pag nilubos mo ang pagkakilala mo sa Panginoon, sa lahat ng sinasabi niya, lahat yun ay pinaniniwalaan mo. Aangat at aangat yun hanggang sa lubusang makilala mo siya na talagang hindi lang siya tao, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. At doon, makikita mo, talagang magbabago ka dahil ikaw ay yuyukod at magpapasakop sa Kanya. Pag hindi pa mabago ang buhay mo dyan, kaya nga sinabi ko sa inyo, yung pagkakilala na yan, pag nalubos, yan ang sinasabi ng Panginoon, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos, na nariyan siya, at siya ang tagapagbigay ng ganti sa Kanya ay nagsisihanap o nakakilala. Tandaan ninyo, lagi ko sinasabi to, yung mga tunay na nakakilala, hindi si Kristo nabasa sa laman at dugo, hindi si Kristo nakilala sa laman at dugo, kundi nakilala siya sa kanyang espiritu, kung ano talaga ang kanyang nature, na siya talaga ay Diyos na nagkatawang tao, at lahat ng sabihin niya ay totoo, lahat ng sabihin niya ay mangyayari. At kaya niya sa sarili niya na makapagbigay ng buhay at kaligtasan sa lahat ng tao. Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga nakakilala sa Kanya, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, tayo po lahat ay tumayo. So, lubusin natin ang ating pagkakilala sa Panginoon, sapagkat siya ay talagang Diyos na nagkatawang tao at pumarito hindi lang para magligtas kundi para ihiwalay ang mga taong mapaparusahan na hindi siya kikilalanin at hindi siya sasampalatayanan. Ama, salamat sa biyaya at kadakilaan mo na lahat ng bagay na ito ay maliwanag na binuksan mo sa aming pananaw at pangunawa na ikaw talaga ang Diyos na nagkatawang tao at talagang dinalaw mo ang tao dahil mahal ng Ama ang tao at nais mo silang iligtas sa pamamagitan ni Jesucristo at sa pangangaral niya dito sa lupa. Kaya lang ang nakalulungkot, Panginoon, ay napakaraming tao na talagang ayaw at kinakalaban siya, Panginoon, hanggang sa siya ay patayin. Pero sa ganung paraan ay natupad pa rin ang dakila mo kalooban na sa kanyang kamatayan ay mabayaran ang aming kasalanan, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya at kadakilaan ito na maging sa amin ay inalaw mo na kami ay makakilala sa iyo at nilubos mo, Panginoon, ang aming pagtitiwala sa iyo. Kaya ang aming buhay, Panginoon, ay sa iyo na namin lahat inilalatag sapagkat alam namin na kaya mo kaming iligtas, kaya mo kaming pagpalain, at kaya mo kami, Panginoon, baguhin. Purihin at dakilain ka. In Jesus' name. Amen. Amen.